Masasabi natin na napakakomplikado talaga kapag ang isang tao ay nagmamahal, handang ibuhos ang oras upang makasama lamang ang isang tao, kakalimutan ang lahat ng kamaliang nagawa at kakalabanin ang lahat kahit panahon pa man ang maging kalaban. At ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito ang part 17 ng kwentong Blind Love. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo. At nagsimula na nga ang birthday party ni Ivan. Nakatutok ang ilaw habang nakasunod sa kanya si Ana. Good evening sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga dumalo. Panimula nga ni Ivan. Never kong na-imagine sa buhay ko na magiging ganito kadilim. At dahil dito nga, halos i-give up ko ang lahat. Kahit ang buhay ko. Pero buti na lamang at may isang tao akong nakilala. Nagkaroon nga ng bulong-bulungan mula sa kanyang mga bisita. Sandali silang nanahimik nang tumikhim si Ivan. Tila hinahanap nito si Ana kahit hindi niya naman siya nakikita. At muling sabi nito, siya ang isang taong nagturo sa akin kung gaano kaimportante ang buhay. Hindi na malayan ni Anang tumutulo na pala ang kanyang luha. At dagdag pa nga ni Ivan, ang isang taong nagturo sa akin na maganda ang buhay kahit na ano pa ang iyong nararanasan. Nasa dilim ka man o liwanag. Sabay ngumiti nga si Ivan. Tumingala si Ana para mabawasan man lang ang pagluha niya. Dagdag pa nga ni Ivan, sa mga nagda-doubt sa akin, sa aking mga kapabilidad at intensyon, naiintindihan ko na ngayon dahil nagkaroon din ng punto sa buhay ko na nag-doubt ako sa sarili ko. Pero kahit na daw ganoon, ay hindi siya nag-give up. At simula daw ngayon, ay mas papakinggan na niya ang mga opinyon ng ibang tao. Yun nga ang tamang gawain ng isang leader. Ang makinig sa kanyang mga followers. Hindi niya nakikita pero nararamdaman niya ang mga tao sa paligid niya. Pati na rin ang iyong mga nangangailangan. Ganoon daw ang isang magaling na CEO. Biglang bumulong naman sa kanya si Ana ng, proud na proud ako sa iyo. Nang bumaba si Ivan sa stage, nanatili si Ana sa tabi ng lalaki buong gabi. Nang biglang may lumapit sa kanyang isang business partner ng kanyang ama at binigyan siya ng regalo. Tinanggap ito ni Ivan at siya ay nagpasalamat. Sabay sabi ng business partner ng kanyang ama, para kang ang tatay mo. Naaalala ko pa nung ganyan ang edad niya. Ganyan din siya mag-isip kagaya mo. Sabi naman ni Ivan na wala raw kapantay ang kanyang ama. Pero makakaasa daw sila na ibibigay niya ang best niya. Lalo na raw at kaunting panahon na lamang at muli na siyang makakakita. Natahimik sandali si Ana. At dagdag pa nga ni Ivan, nasanay na rin kasi ako na may mga mata pa rin ako sa ngayon. Hinapit nga niya si Ana sa baywang papalapit sa kanya. Ngumiti ang business partner ng kanyang ama, sabay sabi nitong, "You're very lucky to have her." "I sure am," sagot naman ni Ivan. Pero habang masaya ngang nagse-celebrate, nagkukwentuhan at kumakain ng lahat, biglang may nagsalita. "Papasukin niyo ko. It's my fiancé's birthday." Natigilan ang lahat sa biglang pagdating ni Ira. Napatayo pareho sila Ivan at Ana. Napamura na lamang si Ivan nang marinig ang boses ni Ira. Hinawakan ni Ana si Ivan sa kanyang balikat para kumalma siya. "Ira?" Umalingaw-ngaw sa buong event place ang boses ni Ivan. "Love?" sabi ni Ira habang papalapit siya kay Ivan. Hinarangan ni Ana si Ivan mula sa kanya. Inis naman na sabi ni Ira sa kanya, "Umalis ka dyan," at mabilisan niyang itinulak si Ana. Mabuti na lang at naalalayan siya ng mami ni Ivan. Sa bilis ng pangyayari ay halos hindi na talaga masundan ni Ana kung bakit ganoon ang nangyayari.
Tumapat nga ang ina ni Ivan kay Ira at sinampal ito sa harap ng lahat ng guest. Sabay sabi nito, "How dare you ruin my son's birthday?" Nanginginig nga sa sobrang galit ang ina nito. Gusto rin sanang magsalita ni Ana pero feeling niya ay wala siyang karapatan kaya nanahimik na lang ito. "Ma," panimula nga ni Ira sa ina ni Ivan. Mapait namang tumawa ang ina nito. Sabay sabing, "Ang kapal naman ata ng mukha mo para tawagin akong ma. Hindi kita anak at wala akong anak na marupok." Napaatras nga si Ira. Kita ni Ana na nangingilid na ang mga luha sa mata nito. Dagdag pa nga ng ina ni Ivan, "Akala ko ba pinalaki ka ng iyong mga magulang bilang mabait na babae at kagalang-galang? Mukhang nagkamali ata ako sa pag-aakala kong iyon." Pero sagot pa nga ni Ira, napasensya daw, nadala lang daw siya at hindi niya sinasadyang saktan si Ivan. At gusto na raw niyang itama ang kanyang pagkakamali. Sa hindi malamang kadahilanan ay tila naramdaman ni Ana ang sinabi ni Ira. Dahil andoon siya, naglakas ng loob para itama rin ang kanyang pagkakamali. Natuod si Ana sa kinatatayuan niya. Nabitawan nito ang ina ni Ivan. Kung iisiping mabuti, tila pareho lang daw sila ni Ira na may kasalanan kay Ivan. Naisip pa nga nito, a sin is a sin, regardless of how heavy the sin was. Pareho silang mali. Kaya naman ay pakiramdam din ni Ana na hindi siya nabibilang sa party na iyon at hindi niya deserve ang treatment na pinapakita sa kanya ni Ivan at ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa tingin pa nga niya ay nagiging unfair siya kay Ira. Siya na pinagsisisihan niya ang kasalanan kumpara sa kanya na patuloy pang gumagawa ng kasalanan, kasinungalingan at kung ano-ano pang mga sekreto. Nang biglang nagsalita si Ivan at sabi nito, "Tumigil ka na, Ira. Hindi na kita kailangan ngayon at ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong koneksyon sa'yo." Mahinahon ngang sabi ni Ivan. Pero sabi naman ni Ira na, "Ivan, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Promise ko hindi na ako magkakamali ulit. Bumalik ako sa'yo ngayon kasi pinagsisisihan ko na ang pagkakamali ko. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Magsimula tayo ulit." Pero sumabat ulit ang ina ni Ivan at sabi nitong wag na niyang pikutin pa ang kanyang anak. At ipokrita daw ito. Pinakalma naman siya ng kanilang business partner, ng kaibigan ng kanyang asawa. Naisip tuloy ni Ana na paniguradong masasakit na salita rin ang maririnig niya sa kanila sa oras na malaman nilang katotohanan. Sigurado siya na marami nga ang magagalit sa kanya. Bumuntong hininga si Ivan bago muling nagsalita at sabi nito, "I'm sorry, Ira, pero tapos na ang lahat sa atin." At tinawag nito ang kanyang bodyguards para tigilan na si Ira. At dagdag pa nga ni Ivan na hindi na raw niya pwedeng pakasalan pa si Ira dahil hindi na raw nakikita nito ang kanyang future sa kanya. Pwede pa naman daw magkaroon ng ibang lalaki si Ira. At sa tingin din ni Ivan, nabibilang siya sa isang babaeng totoong magmamahal sa kanya. "I'm not for you and you are not for me," sabi nga nito. Nakita naman ni Ana na papalapit si Leo sa kanila. Si Ira ay tila hindi makahanap ng mga salita. Umiiyak na lamang siya habang pinapakinggan ang sinasabi ni Ivan. Pero muli ngang nagsumamo si Ira sa kanya at niyakap pa ito. Sa isip-isip naman ni Ana na kapag muling papayag si Ivan ay maiintindihan niya. Kasi katulad ni Ira, nagkamali lang din siya na pwede pa rin namang itama. Tulad niya ay may chance din ng babae na unti-unting maitama ang lahat. Kung iisipin nga ay napakatapang daw ni Ira
dahil ang lakas ng loob niyang humarap sa lahat ng tao at pakinggan ang lahat ng mga masasakit na salitang binabato nila sa kanya. At muli ngang nagsalita si Ira at sabi nito, "Ivan, tanggapin mo na ako ulit. Alam naman nating pareho na mahihirapan ka ng makakita ulit pero hindi kita iiwan." Natigilan si Ana. Parang gusto niyang bawiin lahat ng naisip niya kanina. Sa tingin niya ay dapat wag nang tanggapin ni Ivan si Ira. "Anong sinasabi mo, Ira?" Nakakunot ang noo na tanong ni Ivan. Sinenyasan naman ni Ana si Leo na ilayo na roon si Ivan. May kung ano siyang binulong kay Ivan, subalit tinaas niya ang kanyang kanang kamay, senyales na sandali lamang daw. At gusto pa raw nitong marinig ang sasabihin ni Ira. "Ivan, mahihirapan ka ng makakita ulit, pero mag-i-stay ako sa tabi mo." "Ano bang alam mo, Ira?" Tumaas na ang tono ng boses ni Ivan. "Ano ba, Ivan? It's incompatible. Alam mong mahirap makahanap ng donor sa kalagayan mo. Pero so what? I'm gonna stay by your side. Hindi mo na kailangan si Ana." Sa pagkakataon ngang ito ay hinila na ng ina ni Ivan si Ira palabas ng venue. Natahimik naman ang lalaki. At hindi na siya nakagalaw pa. "Incompatible?" "Son," sinubukang tapikin ng ama niya ang kanyang balikat, subalit umiwas lamang ito. "Sasabihin na sana namin." Tumango-tango lamang si Ivan. Sinubukan ni Anang hawakan ang kamay ng lalaki, subalit natabunan na siya ng iba pang panauhin. At natapos na nga roon ang selebrasyon. Hindi na niya namalayan pa kung saan nagtungo si Ivan. At si Leo naman ay hindi rin niya makita. Tila bumilis nga ang tibok ng puso ni Ana dahil sa kaba. At naisip niya na sana okay lang si Ivan. It's about 12 a.m. nang makarating nga sila Ana sa mansyon. Lahat ng kasambahay ay nasa harapan ng room ni Ivan. "I-open mo ang door, Ivan." Paulit-ulit nga na hinahampas ni Leo ang pinto, pero hindi man lang nila maririnig ang boses ni Ivan. "Leo, asan ang extra keys?" Tanong naman ni Ana. "Ana, kinuha niya lahat ng mga susi." Muntik na ngang napamura si Ana sa kanyang narinig. "Leo, susubukan ko." Kumatok si Ana ng 3 beses. "Sir Ivan, si Ana to." At makalipas nga ang 5 minuto ay nag-open na ang pinto. Mas lalo namang kinabahan si Ana. Lalo na nang makita niyang nakasalampak na sa sahig si Ivan. At hindi na nga namamalayan ng babaeng dinadala na ni Leo si Ivan sa ospital at sinabi nga nito kay Ana na sumunod na lang siya. Pero bago nga magtungo si Ana sa ospital ay nakipagkita muna siya sa kanyang kaibigan na si Sofia. At naglabas muna ito ng kanyang hinanaing. "Bakit ganun? Bakit parang may nakabara pa rin dito?" Turo nga ni Ana sa kanyang dibdib. At sabi nga nito na bakit hirap na hirap pa din daw siya at ang sakit-sakit pa rin. Pero muli ngang paalala ni Sofia na wag na raw niyang sisihin pa ang kaniyang sarili at wag na raw itong magilty pa. Pero sabi naman ni Ana na, "Sa tingin ko, hindi na basta-bastang guilt lang ang nararamdaman ko." Mas lalo na nga siyang napaiyak sa mga sumunod niyang sinabi. Mahal ko na yata siya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay dumalaw na nga si Ana kay Ivan. He's still unconscious. Umupo ito sa gilid ng kama niya tsaka kinuha ang kamay niya. Sabay sabi nito, "Ivan, pwede bang gumising ka na muna?" Niyakap nito ang kamay ng lalaki tsaka roon kumawala ang kanyang luha. "Huwag kang susuko ngayon. Naalala mo ba yung mga sinabi ko dati? Better days are coming. Ito na yon, malapit na. Pagbigyan mo muna ako ngayon." Dagdag pa nga nito, "Sige na nga,
magpapakilala na ako sa'yo. Sikreto lang natin to ah. Ako si Ana Sandoval. Hindi talaga ako katulong. Ngumiti siya habang pinapalis ang mga luha niya. Sabay sabi nito, I happened to hit you with my car. Tsaka muli siyang humagulgol. I'm sorry for running away. I'm sorry. Kaya ako pumasok bilang personal maid mo at naging sekretary mo ay dahil ako ang dahilan ng pagkabulag mo. That's why I offered to be your eyes. Because that's the only thing I know para makabawi sa pagkakamali ko. Humalik siya sa kamay ni Ivan at hindi na nga niya napigilan pang mapaluha ulit. Dagdag pa nga nito, wala akong masamang intensyon sa'yo. Ang gusto ko lang naman ay makita mo ang worth mo para magpatuloy ka sa buhay. Kasi gaya ko, alam kong ubos na ubos ka na. At kapag nakikita kong masaya ka, pakiramdam ko unti-unti ko nang nagagampanan ang matagal ko nang dapat ginawa, ang itama ang pagkakamali ko sa'yo. Tuluyan na nga kayang aminin ni Ana kay Ivan ang kanyang sikretong matagal nang pinakatatago. At ano nga kaya ang magiging kalagayan ni Ivan ngayon? Alamin natin sa susunod na episode. Matatawag mong pag-ibig ang iyong mararamdaman kapag handa ka ng harapin ang katotohanan na ibang tao ang makakapagbigay ng totoong ngiti sa kanyang mga labi. Masasabi mong nagmahal ka kapag handa ka ng bumitiw sa kaniyang mga kamay at tanggapin ang lahat ng katotohanan. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Emma Oquindo, Precious Berdan, Brando Racaza, Sarcy Mamalangkay, Malu Amado, Yambo Romeo, Mars, Pia Laksina, Lorna Kalising, Nicomeda Atihera, Minda Gonzaga, Emma Morgan, Dekdek Katitay, and Felicidad Vergara. Shoutout na rin po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po.